Kaugnay sa mga biktima ng ligaw na bala nitong bagong taon, makakausap natin si Chief Superintendent Ruben Sindak, spokesperson ng PNP. Chief Superintendent Sindak, magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali sa iyo, Rafi, at isang manigong bagong taon na rin. Happy New Year din po. Ilan na po yung bilang ng mga biktima ng ligaw na bala batay sa tala ng PNP? Batay po sa talaan ng Philippine National Police Headquarters, simula December 16 hanggang January 2, kaninang alas 9 ng umaga, may 28 na pong biktima ng stray bullet. So magkaiba po ito yung sa datos naman ng DOH. Ano po yung... parati ko po sinasabi yan, Rafi, na may tendency po na hindi kami magkapareho ng Department of Health Statistics kasi po sila po yung mga, ang inuulat po nila yung mga natatanggap nilang pasyente at yung mga biktima ang pumupunta sa kanilang mga hospital po. Samantalang ang PNP po ay yung mga kasong napaparating lamang o yung inuulat ng mga mamamayan o nire-report sa mga iba't ibang istasyon naman o himpilan ng Philippine National Police. So posibleng yung mga nabiktima po ritong iba hindi nagpupunta sa ospital o hindi nakakarating yung ulat na yun sa DOH? Either way po, yung mga nagpunta sa ospital ay maaring hindi na nagkaroon ng oras na or wala pang time na mai-report to sa kapulisan or yung mga nagpunta naman sa pulis baka hindi na dinala sa ospital. So hindi talaga po parang magtutugma ang aming mga datos. Opo. Superintendent, kahit ho hindi na biktima, pag may tumamang ligaw na bala sa mga kabahayan, gaano po ka-importante na ito'y mai-report sa pulisya? Mahalaga po to para maggawa namin ng kaukulang investigasyon at mailagay sa aming blatter. At importante dito sa mga future investigations kung sakaling magkaroon man ng development sa kaso. Sa ngayon po, alam na rin ng marami, sa 28 po na napatala sa National Headquarters ng Philippine National Police ay isa po ang patay at 27 ang injured. So sa mga nanonood po ngayon na posible nakakita ng slag sa loob ng kanilang bahay, dapat ho ay magbigay o mag-report na sa pulisya para maimbestigahan pa rin ng PNP. Opo, totoo yan, Rafi, kasi wag na ipagsawalang bahala yung mga ganito dahil meron naman din kaming mga pagbabasihan ng impormasyon tulad ng siyempre yung mga nagbigay alam sa amin ng mga concerned citizens na mga alam nila, na mga kilala nilang pulis kasi up to 2 to 3 kilometer radius po ang range po ng isang taong nagpaputok at an average of a 45-degree angle. So within that, kahit na kunyari baka nasa kabilang barangay po yung nagpaputok at malalaman namin kung sino. Sa ngayon po ba may pulis na iniimbestigahan kaugnay sa pagpapaputok ng baril nitong bagong taon? Opo, meron kaming 4 na pulis na arestado at iniimbestigahan kaugnay sa unauthorized discharge of firearms, as well as isang pulis na kinukonsider na arestado for stray bullet. As a stray bullet suspect po. Opo. So ano po status nila at ano yung maximum na pwede nilang parusa para sa mga pulis na ito? As in any other cases, as in any other case, yung itong mga pulis na po ay ilalagay sa restrictive custody sa kanilang respective unit commanders. Tapos pasisimulan na po ang administrative proceeding, investigation na rin sa kanila without prejudice to the possibility of filing criminal charges po. So pwede po matanggal sa serbisyo itong mga to at pwede pang makulong? Yun po ang maximum na maaring penalty na maabot nila, depende po sa outcome ng investigasyon. Okay, sige po. Maraming salamat po, Chief Superintendent Ruben Sindak, spokesperson ng PNP. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.